Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning. Nagbe-breakfast na ako dito sa hot tub. Hot tub, sana all. Buksan natin yung ating breakfast. Dito guys, meron akong daily breakfast for two. Nung platinum pa ako, every time na pumupunta ako sa IHG, ay wala akong breakfast. Pero ngayon na diamond na ako, I get free breakfast. Even if yung mabook kong tour, mabook kong hotel is IH. Pinaka lowest price. Kahit pinaka lowest pa siya, may free breakfast pa rin ako. Breakfast for two. So, kinukuha ko siya kadalawa. Nabasa ko dahil. Maski mag-isa lang ako. Kung minsan kinukuha ko na lang, kinakain ko na lang siya later on. Nuga, sarap. God, this is so tasty. So imagine niyo, itong whole stay ko guys, yung average na binayaran ko is ano lang, 15,000 per night. Which is siguro na sa mga 60 or 70. 60 or 70. My breakfast for two. Na feeling ko nakukuha ko to as around, siguro yung worth or value nito is nasa mga 20 to 30. Meron pa akong pineapple juice dito Meron pang isa doon. 20 to 30. Diba? Sulit na siya. Sarap. Sarap! Sarap mag-breakfast. Sana lahat sa atin ay nakakapagbakasyon. Diba? Nakakapagbakasyon ng madalas. Kasi stressful at mabigat yung trabaho sa bedside. Shelak! Hindi ako marunong lumangoy. Ganito lang.
So, marami ring nagtatanong sa akin kung paano ako nagkaroon ng napakadaming points at halos hindi na maubos-ubos yung aking points. Alam nyo guys, when I signed up for IHG, isa lang naman yung one time lang naman yung point sign up bonus, which is umabot siya ng 180,000 after your first spend ng $3,000. So, 180,000 na yon, ubos na guys. Nagamit ko na yon at ang value nun ay umabot sa akin ng 1,500 hanggang $2,000. With an annual fee, yung annual fee ko sa credit card na yon is $95. 95 or 99. Parang ganon. So, yung value ng mga hotel na yon na 180,000, siguro umabot ako ng 12 or 8 or 16 nights. Mga ganyan. Siguro umabot ako ng mga 12 nights. Mga ganyan. Kasi may mga iba na nakukuha ko lang for 12,000 points. For yung iba naman maximum na siguro 20,000 points. Mga ganyan. I've stayed in Crown Plaza thrice or 4 times. I've stayed in Holiday Inn twice ata sa Pinas. I've stayed in Holiday Inn in Washington, D.C. I've stayed in Crown Plaza, Medina. O diba, medyo madami-dami din yung 180,000 points na yon. Pero, itong pagbubuk ko ng IHG, yung kamakailan lang, hindi na ito points, hindi na ito free points. Binili ko na ito mga beshi. Bakit ako bumili ng free points ng points IHG? Kasi in my case na IHG One Rewards member, mas makakatipid ako if I book through points. Why? Number 1, kapag nag-book ako through points, first and foremost, sometimes naka-sale ang mga points. Paanong naka-sale ang mga points? Kasi kung minsan, mga beshi, nag-o-offer ang IHG ng 100% bonus. So kung bumili ka ng 250,000 ng points, you will get 500,000 IHG points instead of 250k. So double siya. Binavalue ko ang points. Kunyari, bibili ako ng 500,000 points worth 2,000. 500,000 points kasama na yung bonus. You will end up paying $2,500 for that 500,000 points. So ang value nun per points is 0.005. Okay? Per points, ang value kapag bumili kayo, especially on a targeted offer, is 0.005 cents per points. So ako, bumibili talaga ako ng points. Ang kagandahan, kapag nag-book kayo by points, you would only have to pay the first 3 nights and the next night, yung every fortnight ninyo, is for free na siya. So, kunyari, meron kayong 8-day stay, the fourth night will be for free. So, ang babayaran nyo lang ay 6 nights. So, makakatipid kayo ng 2 nights. While as pag nag-book kayo ng cash, ganun pa rin. Tapos, pangatlong reason kung bakit gustong-gusto ko nagbo-book through points kahit hindi siya for free at binibili ko yung points, kasi ang halaga ng points, kunyari, pag nag-pay ka ng cash, for a non-refundable cash payment, kunyari 100,000. Non-refundable na yon.
hindi mo na siya magagalaw, hindi mo na siya mai-edit or maka-cancel for free. Whereas, ako, kapag nagbo-book ako through points, yung cancellation ay for free siya at least 5 p.m. prior the departure date. So, at least before 5 p.m. mga ganyan. Or 24 hours. So, for free siya. At ang halaga ng points na pinambook ko for that refundable ticket is less than pa sa cash na non-refundable. Kunyari, $100. Diba? Sinabi ko sa inyo, non-refundable na yon. I can book for a one-night stay on that particular hotel for 15,000 points, which is worth for me $75, yung 15,000 points na yon, na pwede ko siyang ma-refund. Refundable siya. Kayang-kaya mo siyang i-refund 1 days in advance. Whereas kung gagamitin ko ay cash, kailangan kong magbayad ng much higher than $100 in order for me to have the flexibility of what? In order for me to have the flexibility of getting a refundable or flexible IHG hotel booking. So, yun yung kagandahan kapag nagbo-book ka through points. Tapos ngayon, wala rin akong inaalala kahit nagbo-book ako through points kasi nga, Diamond IHG member na ako wherein I can get free breakfast for 2 every day. Kahit ang binook kong room is without breakfast. Pero before naman, pwede ka namang mag-breakfast sa hotel. Kaso nga lang mga beshi, kailangan mo ng, pwede kang mag-breakfast sa hotel and then charge it to your room. And then once na-charge na sa room nyo, you can pay that breakfast via points. Sometimes, if you are an IHG Platinum, or in my case na nakuha ko yon, automatic kasi kapag kumuha ka ng IHG One Rewards Premier Credit Card, which has an annual fee of $99, kailangan mong automatic magiging platinum ka na. Ano yung mga benefits ng IHG One Reward? Wag muna tayong lumiko, nakalimutan ko yung sabihin ko. IHG One Rewards Platinum. Kapag platinum ka, meron kang mga discount. Kung wala kang breakfast, meron kang discount sa mga dinner, in some IHG hotel sa mga dinner, lunch, breakfast, 30%. So, ang babayaran mo lang, 70%. Charge it to your room, and then magkakaroon ka ng pwede mo siyang bayaran through points. Ano pa? So, kung gusto nyo kumuha ng IHG One Rewards Premier Credit Card, pwede kayong kumuha ng without annual fee and with annual fee. Yung with annual fee, much better, especially if you travel at least once or twice a year. Why? You get a huge sign-up bonus plus yung $99 na yon, kahit on the second year, pwede nyo siyang ma-recoup. Why? You get every year, every 6 months, you get $25 United Travel Bank cash. Dalawa yon na pwede nyong i-claim. That's $50 per year. Pangalawa, meron kayong 40,000 worth of points na ibibigay every annual anniversary date ng card ninyo na pwede nyong gamitin sa hotel. Ang worth ng 40,000 points na yon is worth $200 and above. O diba? $200 and above. So, tapos, kung wala pa kayong TSA pre-check, which can make your life easier, or global entry, pwede nyo yung gamitin to offset the fee of your TSA pre-check or global entry. Ayan, humahaba na masyado yung ating vlog, mga beshi. Hanggang sa muli nating pagkikita.
Breakfast lang to, pero ang na-discuss natin, IHG point. Shalak! Shalak pa more. Kain lang ako ng aking breakfast and then siguro mag-gym and then after that, labas-labas tayo para makagala sa downtown. Ayan. Flex ko lang yung aking muscle. Charis lang. Bye na mga beshi. Thank you so much sa palaging panonood. And I am here in a beautiful city, beautiful beach of Pensacola. Tingnan nyo naman. O, diba? Pak. As in, wagi na naman ang bakasyon. Pagbalik, dapat energetic tayong magtrabaho. Kasi, meron na naman tayong ilulook forward na bakasyon next time. See you on my next vlog. Shalak!